Hi guys! I am Sins. Welcome to Sinsights. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay MBTI o Myers-Briggs Test Indicator. So, ang test na to, ang mga nagpasimula talaga yan is si Katwin Cook-Briggs and Isabel Briggs-Myers. So, mag-ina sila nung nabuo to ng World War II. And itong mismong test, nabuo siya galing sa theory ni Carl Jung doon sa book niya na Psychological Types noong 1921. So, itong test na to, ginagamit siya para sa career guidance, self-awareness, para malaman mo yung strengths and weaknesses mo din, and also how to communicate with other people. Kasi hindi naman lahat ng tao ka-match natin. May mga tao na unang kita mo, close mo na agad. Kasi possibility, magka-complement yung type nyo. Meron namang mga tao na okay naman kayo, lalo kayong problema, pero hindi talaga kayo ganun ka-match. Yung parang hindi kayo masyado magka-relate. Meron namang mga tao na wala lang. I mean, parang chill. So, MBTI is affecting that. Kasi imagine mo, yung kausap mo, thinking, tapos feeling, pati yung magkakasunod, typically hindi. So, ganun siya. So, yung MBTI na test na yun, there are 16 types of personality. Isa doon, ikaw. Ano ba siya? Paano ba siya tinitake? Paano ba siya nabubuo? So, yung MBTI, may 4 na letters yan. Yung una is how do we gain energy. Next is, ano yung bagay na pinatutukusan natin? Next is, yung sana pa nga number 2. Ano yung sa decision making, ano yung ginagamit natin? Next is, ano yung preference natin sa paggawa ng decision. So, pag-usapan mo na itong una, para gumawa ng energy. Introversion or extroversion. Pamilya na kayo sa mga ganung uri ng words kasi introvert focuses on being alone. Mas nakakakuha sila ng energy pag mag-isa lang sila. May mga tao naman na gusto nila, lagi sila may kausap. Mas masaya yung buhay nila pag may kausap sila o kaya lumalabas sila with friends. Second naman is intuition and sensing. Focus sa mga intuitive na tao, they focuses on the future, out of the box ideas. Sensing, ginagamit nila yung pag-senses nila. They focus on that. Ano ba yung naramdaman ng katawan nila? O ano ba yung nangyari before? Ano yung present situation nila? Mas focus nila doon. Sa paggawa naman decision, which is the number 3, thinking and feeling. So dito, sa thinking naman, ginagamit nila yung utak nila. They focus on the practicality of it or logic. Yung sa feeling naman, they focuses on the ano yung maramdaman ng ibang tao, ano pa yung naramdaman nila, or morality. Pang-apat, this is the ano yung preference nila sa paggawa ng decision. So, may mga tao naman na alam mo yung mga kaibigan mo na just go with the flow, wala silang masyadong structure. Alam mo yung bahala si Batman na style na pag may project, hindi agad nila gagawin nila pag mismong deadline na. O kaya, natanungin mo siya, ano ba yung idea mo? Sabi niya, bahala na. O kaya napakadami yung idea. Meron naman ikaw may encounter na umi ng tao na sobrang planchado ng plano nila. Like, alam mo, miss kung lahat ng pupunta, kailangan nakaschedule pa eh. May mga taong gano'n, they are more judging. So, natanungin mo kung sino mas confrontational sa kanila, judging kasi they tackle the conflict head-on while to perception or perceiving functions kasi they focuses on possibilities as well. Just being open with the options. Ano ba yung mga 16 types natin? Yung tinatawag na NF, so yun yung group ng mga idealist, intuitive feeling. So una, INFJ, INFP, ENFP, ENFJ. Next is the rational, ENTP. Intuitive na thinking yun. So una, ito INTP, INTJ, ENTJ, ENFP, artisans, or ESTs. Kasi sensing, perceiving yan. ISFP, ISTP, ESFP, ESFP. Next naman is guardians. Ang type na yon is ISFJ, ISTJ, ESFJ, at ESTJ. Ngayon, paano mo malalaman kung anong MBTI mo? Una, pwede kang pumunta sa mga MBTI sites. Actually, madami nagkalat doon. It's up to you kung ano yung gusto mong i-take. But for me, my recommendation is yung kay Michael Carlos test. Kasi bibigyan kanya na situation, madali siyang intindihin.
para makapag-take ka ng accurate sa'yo. And by the way, yung mismong test na to, hindi ibig sabihin 100% accurate. Nakadepende sa mag-take yan kung gaano ka-accurate. So, you have to be true to yourself. Hindi yung ano sabihin ng ibang tao. And one of the tips that I can give to you if you're going to take the MBTI, isipin mo, ano yung gagawin mo kung wala nakatingin sa'yo. Next is na pwede kang magtanong kay ChatGPT. Utilize mo yung AI tools mo. Kasi, panigurado, may makuha siyang insights sa'yo kasi palagi ka nagtatanong sa kanya. Kung basta na maging effective yan, palagi ka nagbibigay ng chika mo kay ChatGPT or any AI tools ko na nangyayari sa buhay mo. Next is pwede ka magbasa ng sa internet. Pwede ka maghanap ng mga articles doon. Doon ako nag-start. Malaman yung MBTI ko. Meron tayong na cognitive functions. Pag-uaralan natin yan next week. Ididigdag natin siya. Next is yung kausapin mo yung mga kaibigan mo na may sa MBTI. Panigurado. May mabibigay silang insight sa'yo. Or kung wala kang ganito pa, ang pwede mong gawin, tanungin mo sila kung paano ka mag-make ng decisions. Isa-isa mo sila tatanungin. Ano ba yung perception nila sa'yo? Kasi, pwede ang tingin mo sa sarili mo, napakatahimik mo, pero sabi ng kaibigan mo, napakadaldal mong tao. Depende. So, yun lang naman yung content natin about MBTI. In summary, MBTI is just a tool how to know yourself better and how you can communicate with other people, no? Pag nalaman mo na yung MBTI mo, comment down below naman dyan para at least alam ko kung ano yung mga type ng mga audience natin. And also, if you like this video, please like, subscribe, and share to your friends. Or maybe, sa mga kakilala mo na MBTI enthusiast gaya ko, or any person na may sa typology, or starting pa lang, and you want to know yourself better, subscribe ka sa akin kasi mas marami pa tayong content na pag-uusapan. And next week, mag-upload ako ng video about cognitive functions para nalamin natin yung MBTI. Paano ba siya magana or paano yung function nun. So, yan lang. Maraming salamat sa pakikinig and I hope you all have a great day. And yun lang. Bye!